Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Batas PH. Caption o title: Marcos Energy Chief Garin faces graft other raps before Ombudsman. Department of Energy Secretary Sharon Garin is facing graft and other administrative complaints before the Office of the Ombudsman for her alleged violation of a coal moratorium when she reportedly approved a 1,200 megawatt coal-fired power plant in Atimunan, Quezon. In a 30-page complaint filed by various church leaders. Take note ha, mga simbahan ito, I believe sa Roman Catholic ito dahil sila yung masyadong concerned sa environment. Church leaders and residents of Quezon Province, along with the Philippine Movement for Climate Justice, Garin was accused of violating Section 3E and J of Republic Act No. 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and for purportedly committing grave misconduct, gross neglect of duty, and conduct prejudicial to the best interest of the service. The complaints allege that Garin reportedly exempted the 1,200 megawatt Atimunan 1 Energy Incorporated coal-fired power plant project from the moratorium, despite it not being compliant with the requirements necessary for exemption. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. appointed Garin to the Department of Energy in July of 2025 or roughly 5 months from now. Mula no. So ito, pagkatapos ng May 12 midterm election, maraming talo kandidato sa alyansa. So ang Pangulo, medyo hindi siya maligaya dahil the people have spoken, sabi niya. So, ang una niyang ginawa is mass resignation of cabinet secretaries. Akala ko nung una, totohanan na eh. Ito na. Nagalit na. Kaya lang, wala rin pala. Theatrics, sarsuela lang, palabas. Ang tinanggal lang talaga yung DNR, tapos yung Solicitor General, all the rest, may tatlo na reshuffle. So, ang dating DOE Secretary na ilipat, so, itong Sharon Garin na ilagay. Ganon yun nangyari. So, 5 buwan pa lang, ito na, may kaso na. Ano ba yan? Ito na ba ang tatak ng Marcos Jr. administration? Kasi, throughout history, 66 years old na ako ngayon, ito lang ang administrasyon na nakita ko na ang daming kasong naisampa, lalo na doon sa Supreme Court. So, ito ngayon, kabago-bagong secretary, sinampahan ng graft and corruption. May isa pa akong alam na cabinet secretary sa DOH, Herbosa, Secretary Herbosa, nasampahan din yan ng kaso bago lang sa dahil sa maanumalyang procurement o nakalimutan ko na yan. Basta, I think 2 months ago, may nagsampa ng kaso sa Ombudsman against DOH Secretary. So, pangalawa ito na Cabinet Secretary ng Marcos Jr. Administration na masampahan ng kaso. So, about energy, bakit binigyan ng exemption na hindi naman dapat? Yun ang aligasyon. Pasalamat tayo sa mga cost-oriented groups na ito, mga simbahan,
Kasi sila yung aktibo na nagbabantay sa environment. Although hindi naman lahat, may alam ako na coal-powered plant dito sa Mindanao na maganda ang kanilang pamamalakad. Happy ang happy ang LGU. Kasi malaki ang bayad niyang buwis, kaya lang yung impact niya sa environment is minimal dahil very responsible na power plant, coal-powered plant ito. Hindi ko na lang sasabihin kung anong kumpanya. Basta namomonitor ko, maganda yung kanilang community engagement. Kaya happy ang lahat. So ito, sa Atimunan, Quezon, yun na. Salamat dito sa mga nagsampa ng kaso. Ang problema ngayon sa ombudsman. Sabi ng bagong ombudsman natin na maging patas siya sa lahat. So ano kaya ang magiging aksyon ng ombudsman ito? Kasi ang sinampahan, cabinet secretary, appointee ng kanyang amo. So sana nga totoo yung sinasabi ni Ombudsman Rimulya na maging patas siya na kahit sino yan, walang sasantuhin. Right? So speaking of environment, ito na ngayon na mining naman. Ang isang very destructive na investment. Itong kung nagtatanong kayo, yung Maharlika Investment Corporation o Maharlika Investment Fund, kumusta na ngayon? Wala na tayong balita. Ang alam ko lang na i-publish na kanilang investment is yung nagpautang sila ng how many billion pesos sa isang Australian mining company. Sa dami ng pwede nilang pag-investan yung pera natin, bakit mining pa ang inuna? I don't know. I'm not sure. Parang may nagsampa rin ata ng kaso. Kasi hindi naman sa lahat, kailang nakakatakot itong pagmina kung hindi responsible yung kumpanya na yan. Masisira ang ating kalikasan. Ano pa ang ipapamana natin sa ating susunod na generation pag hindi natin pangalagaan ang ating environment? So itong kasong na isampa laban sa DOE Secretary is more on yung epekto niya sa environment. Kasi may moratorium. Bakit? May exemption. So sana ito maaksyonan kaagad ng ombudsman. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na anak ko diri sa tanom ni Uncle Artemio, so maga-espresya. Ug karon mo na ni ang itsura sa iyang kape nga upat na kabulan na anay mga sanga. So maayo gid ang tubo sa iyang kape. Taglabong sar. Kaya kurahi pag ginday sa akin tag mabuhidan. Salamat kay Ginoo sa Ginoo sa naghatag og panalangin og Ginoo sa pagtabang sa pagtanom og kape. Salamat sa Ginoo sa nag-sponsor kay kung wala siya wala gid akong kapiganihan nga gamay og Ginoo.
Karon salamat nga naa. Ubod kita so nagpunang panalangin kita sa sponsor tabang sa Ginoo. Panalangin niyo sa mga sponsor nga di Ginoo maghatag og dugang lugay si kinabuhi, maghatag pa dugang og Ginoo pagkatabang sa makatawan nga nakita niya nga nagakalisod siya makanamo. Salamat.